Pansamantala muna ang hindi makakadaan ang mga truck sa Rojas Boulevard patungong Peza Zone sa Cavite mula Enero 15 hanggang 19. Ito'y bilang bahagi na rin ng pagbisita ni Pope Francis sa bansa simula ngayong Huwebes. Umaasa naman ang grupo ng mga truckers na muli silang papayagang makadaan sa Rojas Boulevard matapos ang papal visit. Yan ang tinutukan na aming kasama ang si Julius Di Samburon. Kaisa kami ng pamahalaan tungo sa ikare-resolba ng port congestion. Yan ang paninindigan ng grupo ng mga truckers sa bansa sa kabila ng hinaing ng ilang motorista na ang mga naglalakiyang truck ang nagdudulot ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan. Diretso agad kami. Kung at any given time, lumabas man kami ng alas 4 ng hapon, alas 5 man ng hapon, alas 7 man ng umaga, makakatakbo kami. Paano yun sa mga oras na yun, rush hour na yun? Oo. Ay, kaya nga, napansin ngayon na kahit sabing rush hour, hindi naman nagta-traffic kasi yung mga trucks naman talaga, they have a specific route, they have a specific destination. At saka yun, hindi naman yun namamasyal sa MOA o kung saan man. Ayon kay Zapata, malaking problema din para sa kanilang mga truckers ang nararanasang mabigat na daloy ng sasakyan dahil imbes na mapabilis ang pagdadala ng mga kargamento ay naaantala ito. Yung kanilang lifting of the van and giving us a 24-hour trade route para makapaglabas, that is the right decision. Hindi to continue itong, lalo pa, after siguro ng papal visit, di ba dati may access kami sa Rojas Boulevard, and that is the big exit namin going to Cavite. Sana mabalik ulit yun. And, at malaking factor yun. Of course, they anticipate again additional maano na naman yun. Kung tayo 28 na lang ngayon, baka maging 30 na naman. Malaking tulong din ang pagpayag sa mga truck na makabiyahe 24 oras matapos ilift ang truck ban. Tiniyak naman ng grupo na todo suporta sila sa ginagawang hakbang ng gobyerno para mapaluwag ang mga pier dahil sa dami ng mga nakapilang kargamento. Ang truckers naman it is always in support eh. At laging ang trucker gusto yung mabilis na course of action. Yung productivity namin ma-maximize eh. Walang trucker na hindi magsusuporta doon dahil unang-una yun ang source of livelihood namin. At saka yun ang target namin, yun din ang demand ng kliyente namin. And that is the purpose of our being in existence. Kung kami magko-cooperate, hindi dapat pagdudahan yun. Nandun kami lagi. Samantala, base sa pinakahuling datos, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga kargamento sa pier at bilang ng mga barko ang hindi nakapag-unload. Sa ngayon, nananatili ito sa halos 28 barko, mas mababa ang bilang kumpara noong nakaraang taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburon.